Good morning, church, and happy Lord's Day. So, before po tayo mag-proceed po sa ating gagawin, pwede po bang pa-occupy po muna ng mga space po dito sa unahan? Yan, para po mag-start na po tayo. Sige po yung mga nandito, pwede po ba tayong lipat dito sa kabila? Tapos mayroon pa po dito mga... Yan. Yan. So, para po sa ating pag-uumpisa, inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo para po sa pagsisimula ng ating gawain. Pwede po ba nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay ngayong araw na ito? Ayan. So, pwede po ba makikisabi sa inyong mga katabi na God bless you, brother and sisters? Ayan. Pwede po nating i-bless ang ating mga katabi. Ayan. So, this morning, let us declare the full armor of God. Sabay-sabay na po nating basahin. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay ngayong araw nito. And let us welcome and give thanks to our Lord this morning. Hallelujah. Samahan niyo po ako na manalangin ngayong umagang ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we continue to worship you. We continue to adore you. To lift your name in this place, oh God. You are
in the name of Jesus. Let the clarity, oh God, let the power of you, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na mag-abound through his life, oh God, in the mighty name of Jesus. Ganun din, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto, Lord God, ihanda mo ang aming mga tenga, ihanda mo ang aming mga isip, Lord God. Let the transformation, Panginoon, of the Holy Spirit, Lord God, let the word of you be the encouragement, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Magkaroon kami ng transformation, oh God. Let the revelation coming from you, Panginoon, ay patuloy naming maranasan through your word, oh God, through the life of Pastor Ding. Let the Holy Spirit fill this place. Let the atmosphere of heaven, Lord God, maranasan namin here on earth, oh Jesus. Hallelujah. Maraming salamat. Declaring, Lord God, the victory from the beginning till the end, oh God. Maranasan namin ito, oh God. Maraming salamat. We continue, Panginoon, to lift your name. We continue to glorify your name in this place, oh God. All these things, and we ask and we pray in Jesus' most precious name. Everybody says, shout, a big shout, amen and amen. Hallelujah! Happy Lord's Day po sa lahat ng naririto. Gayon din, binabati ko po ang lahat ng kapatid via live streaming. Tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah! The name of the Lord is great and greatly to be praised. Amen? At ang lahat ng hinirang at pinili ng Panginoon ay mas malakas mag-celebrate. Amen? Today. Sige po, tayo po ay aawit at sisigaw. Paano po ba mag-celebrate? Di ba sumisigaw? Nag-woo! Di ba? Palakasan po dahil nagse-celebrate po tayo. Sige po, pumalakpak po tayo na malakas sa Panginoon. Hallelujah! Karapat dapat ka po, O Diyos, sa aming pagsamba ngayong umaga. Itataas ka namin. Hallelujah! Amen. Yes. Sige po, sabi po sa Psalms, sing praises of the Lord, you his faithful people. Praise his holy name, for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Amen. Weeping may stay for a night, but rejoicing comes in the morning. Hallelujah. Let this morning be a song of praise our God. Hallelujah. Come on, let's celebrate. Open our eyes, Lord. We want to see
name and sing, Holy, holy, holy you are, Lord. No one compares to your name. You are above all the earth, heaven, words to be praised. Oh, praise you, Lord. All of your people, all your creation, bow down unto your name. All the knees
So habang pong pinapanood po natin ang ating mga announcement, pwede na po nating i-prepare ang ating mga tithes and offering. General Family Altar via Zoom every fifth Wednesday. Family Day every first Sunday. Children's Department Sunday School every Sunday. Women Empowerment Service every second Sunday. Youth Empowerment Service every fourth Sunday. Holy Ghost Night Worship every last Saturday. Project Haggai. To support what God is doing through Full Life, you may give through the Development Bank of the Philippines with the account name Full Life Community Center International Inc. You may also reach us through our Full Life Community Center Facebook page. You can subscribe to Full Life YouTube channel for replays of our live stream. Kung ready na po ang ating mga tithes and offerings, sama-sama po natin itong ipanalangin at ipagpasalamat sa ating Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Kaya ikaw ang Diyos na patuloy na tapat at sapat sa aming mga buhay. Kaya ngayong araw na ito, ibibigay po namin ang aming mga tithes and offering. Ito ay takda, Panginoon. Ito ay tanda ng aming pagsunod at pagmamahal sa iyo. Hayaan mo na matutunan ng bawat isa kong kapatid na binibigay namin ang aming mga tithes and offering hindi because of the obligation, because ibibigay namin to out of love and gratitude, Panginoon, sa iyo. Hayaan mo ang aming mga kaloob ay maging kagamit-gamit for the expansion of your kingdom, O God. Dalangin ko po na ang pagpapala sa bawat pamilya, sa bawat negosyo, sa bawat trabaho ng aking mga kapatid ay patuloy mong pagpalain, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. So, pwede na po nating ihulog ang ating mga tithes and offerings sa ating pong box. Okay, blessed day po sa bawat sa po sa atin. Pakikigreet nyo nga po nyo yung katabi na blessed day. Sa mga kasama natin sa live streaming, ang Joseph Family Church, headed by Pastora Cherry, ni Sir Wawi. Sa lahat ng mga kasama natin sa Joseph Family Church. Blessed day po sa inyong lahat. At sa mga taga-Ginyangan, next week tayo po ay magkakasama po dyan. Headed by Pastora Malu. At si Sir Nathan na nasa ibang bansa. Blessed day. So, kung kayo po ay ready na, find a partner, then pray for him, pray for her. Sige, bago tayo mag-start ng pag-aaral ng salita ng Diyos. You are an awesome Heavenly Father. Patuloy po kaming lumalapit, Panginoon po sa iyo. Nagpapasalamat sa panibagong buhay na kung saan ay pinagkaloob mo sa amin. Nilagyan ng nasa upang patuloy po namin gawin ang bagay na iyong kinalulugod sa buhay
maalala that you are our great teacher. Na kami po ay iyong turuan, biyayaan ng kaunawaan, kaintindihan sa patuloy na paksang amin pong tinatalakay. Holy Spirit, speak unto us. Kahit po sa mga kapatid po namin sa live streaming, saan man sila naroroon, sa loob at labas ng bansa, katagpuin mo po sila. Mag-minister ka sa buhay po ng bawat isa sa kanila. Alam mo po ang bawat sitwasyon, kalalagayan ng bawat isa po sa amin. Kaya Diyos, be with us, guide us, lead us. We allow you, Holy Spirit, na mag-minister sa buhay ng bawat isa sa amin. We acknowledge your presence, Lord God. Patuloy namin pong itinataas ang iyong pong pangalan sa aming pong kalagitnaan. Let the name of the Lord Jesus Christ will be exalted and be lifted high. These things we ask and we pray in Jesus' most precious name. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Diyos. Hallelujah. Pakisabi sa iyong katabi, God bless you. So, we are now on the 17th part ng pagtalakay natin ng Sorhay at nasa part 2 naman tayo ng pagtalakay ng The Immovable. So, turn your Bible in the book of Romans chapter 8, 35 hanggang 37. Romans chapter 8, 35 hanggang 37 sa English Standard Version. Verse 35, ang sinasabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. So bagay na dapat nating maunawaan na ang bagay na ito kung bakit si Paul ay kanyang isinulat. No? Ano ang dahilan ni Paul? So noon kasi ang kalagayan po ng mga Christians ay persecuted. Ang makikita po natin, mayroon dalawang uri ng Kristiyano. Isang Jewish Christian, isa namang mula sa pagiging pagan, katulad natin, hindi Jewish race, pagan ang tawag, naging Christian. So, mayroong challenge sa kanilang kalagayan, no, yung societal faced a challenge and potential condemnation of their faith. Kasi hindi tanggap ng mga Jewish people yung pananampalataya ng mga Christian, ang pananampalataya nila, why? They are not circumcised. So, ibig sabihin, hindi katulad namin sila. So, parang ang superiority na kalagayan ng mga Jewish during that time ay talagang ipinapakita nila na hindi nila tanggap yung mga Gentile Christian. And even yung mga from Judaism na convert into Christianity. So, practicing their faith in the secret house, kaya nga isolated. Katulad din natin, no, mga gumagamit sila ng mga house church during that time at inina-navigate nila yung tension between their new beliefs and the Roman pagan culture. Isama na natin yung kultura ng mga Hudyo, isama na natin yung kultura naman ng mga Roma na kung saan during that time may existing na pinatutupad yung worship the emperor. O ibig sabihin ng worship the emperor, may kinalaman nyo na kung ano man ang mga batas na pinaiiral ng Roma, susundin ng lahat. So ibig sabihin, kahit labag sa inyong pananampalataya dahil ito ay gusto ng Roman government, so dapat ito ang masunod. So yun, sama-sama, no, na pressures, tension sa buhay ng mga nakakilala sa Panginoong Hesus. Their condition was characterized by internal theological discussion about the relationship between the Judaism and Christianity. So pinagko-compare nila which, sino sa atin ang tama. Siyempre, hindi papayag yung mga Judaizer na sila yung mali. Ang mali ay yung mga Christians na kung saan ay hindi naman mga Hudyo, na kung saan ay lahi. No, the role of the Gentiles, a need of a strong doctrinal teaching. Kaya nga, we needed, no, yung salita ng Diyos para tayo po ay maging doctrinal rooted. Pag sinabing doctrinal rooted, yung salita ng Diyos, yung Biblia, alam natin. Hindi natin kino-quote ng hindi natin alam, kundi alam natin yung salita ng Panginoon. The new faith was often misunderstood and could be dangerous, leading Christians to distance
themselves from dominant Roman society. Why? Bakit may ganitong uri ng view si Paul? Siya kasi before ang gumagawa ng panghuhuli na ginagawa sa mga Christians. Siya ay na-involved doon sa grupo ng mga Hudyo na kung saan ay hinuhuli yung mga Christians. Why? Kasi nga they treated na yung Kristyanismo o Christianity ay illegal religion. So, ibig sabihin, alam ni Paul yung principle behind. Kaya sinusulatan niya yung mga taga-Roma na mga Kristiyano na magpakatatag kayo. Na kahit may mga challenges kayong nararanasan, magpakatatag kayo. Christians were punished for treason and disloyalty due to their refusal to honor Roman gods and state rituals. So may mga ongoing na umiiral nun kagaya sa panahon natin ngayon, di ba? Although di tayo naniniwala doon sa mga practices na ginagawa nila, but yan yung ongoing culture, no? Na kung saan ay meron sa ating panahon ngayon. So ibig sabihin, meron silang mga kinikilalang other God na kung saan hindi yun yung dapat nakilalanin nila, pero hina-highlight sila na yon ang tamang paniniwala sa Diyos. So may mga state of rituals na kasilang ginagawa, inaalaya nila, o kagaya ng nakikita natin sa ating panahon, inaalaya nila kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. Merong mga selebrasyon na ginagawa nila. Hindi nila alam, tandaan nyo, do not involve sa ganyang mga uri ng mga practices. Why? Kasi meron yan spiritual implication. Sa pag-aakala nilang kasiyahan lang meron ang selebrasyon, like yung ginagawa ng ating barangay. So sa pag-aakala nilang celebration, simple celebration lang ang kanilang ginagawa, hindi nila alam yung spiritual implication, may mga pag-ataking ginagawa yung mga demons. Amen? Kaya pag uwi nila sa bahay, kasi nga why? In-acknowledge nila no? Binigyan nila ng mataas na pagkilanlan, kaya naman, di ba, nasisira yung pamilya, nasisira yung buhay ng tao, kasi nga mayroong mga spiritual implications. Ayaw ng Diyos na mayroong ibang Diyos na kinikilala ang tao maliban sa Panginoong Jesus. Amen? There is only one God na dapat tayong kilalanin sa panahon po natin. At ang Diyos na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya it emphasizes the letter of Paul sa mga taga-Roma ay unwavering nature of God's love. Even amidst trials and tribulations, Paul stated the absolute assurance that nothing can separate you and me, hallelujah, from the love of God. Na kahit may mga trials, di ba, yung binasa natin kanina, may mga challenges na sila kinakaharap, tandaan natin, no one can separate you and me from the love of God. Pakisabi sa iyong katabi, no one can separate you and me from the love of God. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Kaya, ito yung bagay na dapat nating makita. It asserts that God's love is more powerful than any forces that might try to separate disciples from it. Kaya nga kapag naka-apekto na sa iyo kultura, kaya kapag naka-apekto na sa iyo yung way of living ng mga taong kumikilala sa other gods, well, yun ang magiging dahilan para ikaw ay i-separate from the love of Jesus. So, hindi mo na isusulong, no? Kasi nga, affected ka na, influenced ka na. Under the influence ka na ng ongoing cultures na meron sa panahon natin ngayon. Kaya yung bagay na naisin ng Diyos, hindi mo na isusulong. At isang araw, mag-i-engage ka na mag-i-engage. Kaya nga maraming mga naging Christians, di ba, hindi naging establish ang kanilang faith, bagkus yung kanilang pananampalataya ay naapektuhan ng kultura, naapektuhan ng influences ng ongoing culture na meron sila sa kanilang mga paligid and doon sa kanilang panahon during that time. Kaya yun yung bagay na dapat nating maintindihan. Kaya dito, mga kapatid, no, may isang bagay lang tayong tatalakayin, no, dito sa immovable para ang buhay mo ay hindi ma-uproot at hindi mag-fall. Meron kang dapat gawin. So, na dapat mong gawin, i-angkla mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? There is only one main point na tayo pag-aaralan ngayong umaga. Establishing an immovable life, unang bagay na dapat nating maintindihan sa verse 35, pakisabi sa iyong katabi, focus
on the vision. Kamusta? Meron ba tayong pangitain? Hello? Sa pagiging mananampalataya mo kay Kristo, ikaw ba ay merong pangitain? Ang isang taong may pangitain, merong bagay na isusulong sa kanyang buhay. Ano yung kanyang bagay na isusulong sa kanyang buhay? Of course, patatatagin niya yung kanyang buhay pananampalataya kay Kristo. Amen? Anumang hamon ng klase ng buhay, meron siyang haharapin, tatandaan natin, hindi siya ma-uproot at hindi siya magfo-fall. Hallelujah. Amen? Sapagkat yung kanyang yung foundation ng kanyang pinaglagakan ng kanyang buhay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Kung ang pundasyon ng inyong pananampalataya ay nakasalig sa Panginoong Hesus, shout hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen. So establishing an immovable life, unang bagay na dapat nating maunawaan. Again, pakisabi sa iyong katabi, focus on the vision. Sabi sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword. So, ibig sabihin, lahat ng uri ng challenges, i-challenge ka. Lahat ng uri ng circumstances, hallelujah, pwedeng maganap. Pero dapat, ikaw na kumikilala sa Panginoong Yesus, dapat meron kang clear vision. Focus on God's vision. Hello? Amen? Kasi pag hindi malinaw kung bakit ka naging mananampalataya ni Kristo at bakit ang tawag mo sa Panginoong Yesus ay Lord. Actually, ito yung pinag-aralan po namin kagabi ng youth, ng outreach ng Joshua. So, dapat yung Lordship ni Jesus may kaakibat na makikita. Ano yung outcome dapat ng buhay na kumikilala kay Jesus? Obedient to Jesus. Amen? Amen po ba? Mahirap na kilala mo si Jesus. Mahirap na ang tawag mo sa Panginoong Jesus ay Lord, pero hindi ka nasunod sa Kanya. Hello? So, invalid. Bakit mo siya tinatawag na Lord? Hindi mo naman siya sinusunod. Tama, no? Kung ang pagkilala mo sa Panginoong Yesus ay Lord of your life, your full surrender ng iyong buhay, dapat nakikita. At ang outcome ng full surrender sa Panginoong Yesus, nasunod sa utos ng Panginoong Yesus. Amen? Amen ba? Pakisabi sa iyong katabi, focus on God's vision. Kamusta? Yung bang ating tawag dito, vision ay malinaw? Pag pinag-aralan natin yung vision, ang tawag po ay sa Greek ay kazon. Kazon, C-H-A-Z-O-N. Kazon, ang ibig sabihin ay it refers to the will and purpose of God. Ano pa ang ibig sabihin? Inspired or divine guidance. Ano pa? It is a knowledge and understanding of God. So, ibig sabihin, ang vision, hindi tao ang naglagay. Ang vision, ang Diyos ang naglagay sa buhay ng taong kumilala sa Kanya. John chapter 15, verse 16, hindi ikaw ang pumili sa akin, sabi ng Panginoong Jesus, ako ang pumili at humirang sa iyo. Meron kang vision na dapat na merong maalala ang iyong isip at mairehistro sa iyong puso. Ano yun? Sabi niya, go and bear fruit. Amen? And fruit that will remain. Amen po ba? Hindi basta fruit. Hindi basta magtatagumpay ka, yung tagumpay mo lasting. Hindi ang tagumpay mo pang ilang taon. And after ng 3 years, wala na, bagsak na. No. It bear fruits, much fruit. And whatever, sabi ni Jesus, you ask in my name, God the Father in heaven will give unto you. Ano man ang hingin mo sa pangalan ng Panginoong Yesus, God the Father in heaven, ipagkakaloob sa iyo. So yung soar high, magkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay. Yung victory, magkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay. Yung success, magkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay. Amen? Amen? So, ibig sabihin, meron kang bagay na dapat maintindihan.
sa immovable life. Ano yun? Focus on God's vision. Sabi mo nga sa iyong katabi, focus on God's vision. Kailangan maliwanag na tayo po ay mayroong pangitain. Yun daw mga taong walang pangitain, sabi ng ating bishop, pangit. Hello. Tingnan mo nga ang katabi mo kung pangit. Hello? Sabi niya, natatawa yung iba, hindi masabi. Sige, sabihin mo yan. Sige, sabihin mo yan. Hallelujah. Amen? So, our objectives ating pong pag-aaral sa pagtalakay po natin ng immovable, ano po yung bagay na dapat nating maintindihan? To know that life here on earth is facing different challenges. You must be immovable. Amen? Ulitin natin. To know that life here on earth is facing different challenges. You must be immovable. Ano ang problema ng mga kabataan? Amen? Challenge yan sa kanilang buhay. Ano problema ng isang nagtatrabaho? Challenge siya na kanyang kakaharapin sa kanyang buhay. Ano ang problema ng mga negosyante? Challenge siya na kakaharapin sa kanyang buhay. At ano ang problema ng mga taong nagpapamilya? Challenge niya yung haharapin sa kanyang buhay. We have different levels, hallelujah, amen, ng level na sirkumstansya na kung saan inaalawan Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin for us to identify na meron tayong vision na doon sa mga pangyayaring nagaganap, kahit marami bagay na yan na tayo kinakaharap, focus on God's vision. Hello? Sabi mo nga sa iyong katabi, focus on God's vision. Amen. Hallelujah. Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people cast off restraint. In other version, where there is no vision, my people perish. Napapahamak ang maraming mga tao. Kaya kapag ikaw ay walang pangitain mula sa Diyos, hindi mo naunawaan na ikaw pala ay nilagyan ng Diyos ng pangitain sapagkat siya ang author ng vision na kung saan meron ka sa iyong buhay. Kaya kapag hindi mo naintindihan, naunawaan na may inilagay ang Diyos sa iyo na vision, hallelujah, mapapahamak ka kasama ng mga taong nakaugnay sa iyo. Hallelujah. For there is no vision, sabi ng Panginoong Yesus, o sabi dito ni Solomon, where there is no vision, the people cast off restraint. But he that keep the law, siya naman na nag-iingat ng kanyang mga salita, happy is he. Siya na nakakaalam ng kalooban ng Diyos at nagsisikap makaalam ng kalooban ng Diyos, siya yung magiging masaya sa buhay niya dito sa lupa at sa buhay sa hinaharap. Amen? Amen? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah! Kaya ikaw yung merong authority to say sa iyong kapwa, it's a happy day. Amen? Ngayong araw, happy ba yung katabi mo? Sabi mo nga sa katabi mo, happy ka ba? Hallelujah. Amen. Ang buhay sa daigdig ay happy lang. Amen. Kailangan maging happy ka kasi kapag hindi ka naging happy, napakarami na kung saan mga challenges na iyong kakaharapin, na kung saan kukunin ang iyong kapayapaan, kukunin ang mga bagay na kung saan ay inilagay ng Diyos sa iyo. Tandaan nyo, yun ang gawain po ng kaaway, di ba, ng devil. John chapter 10 verse, na parito magnanakaw para magnakaw, magwasak, pumatay. No? Subalit na parito ang anak ng tao, and that is the Lord Jesus Christ, para magbigay raw ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Kasama doon sa kasiya-siya, peaceful life, peaceful living, joyous life. Amen. Ano pa? Excited. Ano pa? Kung ano yung mga bagay na positibo na kung saan ay ninanasan ang puso natin, pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, happy lang. Amen. Tingnan mo nga yung mukha niyang katabi mo kung happy talaga. Happy ka ba talaga? Hallelujah. Amen. Nakuha po ba natin? Kaya nga sinasabi ni Solomon, there is no vision. The people cast off restraint. But he that keep the law, happy is he. So ibig sabihin, sinasabi ni Solomon, kung ang isang tao mayroong pangitain,
Hindi pwedeng ang kanyang buhay ay mapahamak. Hindi pwede ang kanyang buhay ay mapariwara. Hindi pwede ang kanyang buhay hindi sasaya. Mabubuhay na lang siya doon sa kalungkutan. Mabubuhay na lang siya sa katamlayan. Mabubuhay na lang siya ng walang kapag-pag-asa. Amen. Tingnan mo, katabi mo, kung ang mukha niya may pag-asa. Hallelujah. Amen. Para magkaroon ka ng pag-asa, kumain ka lagi ng luya. Amen. Gaganda boses mo. Hallelujah. Praise God. Amen? Nakuha po ba natin? So ito yung bagay na dapat nating maintindihan. Where there is no vision, the people cast off restraint. But he that keep the law, happy is he. Kaya makikita nyo, yung isang taong mayroong pangitain. Sinasabi ni Paul sa mga taga-Roma, kung ikaw ay may pangitain, ano ang dapat nyong gawin? Maging masaya ang inyong buhay. Every day, na idinadagdag ng Diyos, kinakailangang mamuhay ka ng masaya. Hallelujah. Daigin mo ang mga problema, mga challenges meron sa buhay ng kagalakan ng Panginoon. For the joy of the Lord is my strength. Kaya kapag ang tao laging masaya, may dumadaloy na lakas ng Diyos sa kanya. Amen? Bakit? Di ba? Hindi niya pinababayaan yung kanyang devotional life, nagbabasa siya ng salita ng Diyos, nananalangin siya, hindi niya a-abstinent ang gawain ng Panginoon, lalo na every Sunday, hallelujah, sapagkat yan ay day of the Lord, amen, rest day yan, kaya nandoon siya. Kaya yung buhay niya, instead of mabatbat ng mga kalungkutan, kapagalan, napapalitan ng kagalakan mula sa Diyos. Hallelujah. Amen? Amen? Kapag ikaw ba ay naririto, ang kalooban mo ba'y sumasaya, lumulungkot? Sino lahat ng masaya? Hallelujah. Sino lahat ng malungkot? Wala dito yon. Amen? Hallelujah. Amen po ba? So, where there is no vision, the people cast off. Kaya nga kapag malinaw, merong kang pangitain, yung sarili mo, of course, syempre, meron ka assurance na ang buhay mo dito ay secured, di ba, in the hands of God. At yung mga taong nakaugnay sa'yo, hindi rin sila mapapahamak. Kasi why? Meron ka kasing pangitain. Meron ka isinusulong na ipinagagawa ang Diyos sa'yo. And what is the vision? Go and make disciples. The Full Life Community Center International Church, amen, committed doon sa kanyang pangitain. Kaya nga ganito yung ating takbo, amen? Committed tayo doon saan? Ang ating vision ay, we are, community church, participating in the fulfilling of Jesus' Great Commission. Reasons why, bakit lumalabas sa bibig ng inyong pastor, go and make disciples. Why? Kasi yun ang ating, yung vision, yun ang pangitain, yun ang ating takbo, yun ang galaw natin. Go and make disciples. Hallelujah. Amen po ba? Na ang buhay ng bawat isa sa atin, pagpapala sa buhay ng others. Amen? Wala tayong kikilalaning kaaway sa buhay natin dito. Maliban kay Satan. Maliban sa devil. O, di ba? Meron pa ba? Wala na. Bakit? Hindi natin kaaway yung tao. Amen? Yung tao dapat pag malasakitan, mahalin, sapagkat sila ay iniligtas din katulad natin ng Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan natin ng Lord. At ninanais ng Diyos, kung di pa sila ligtas at naunawaan yung kaligtasan, nais ng Lord na i-reach out sila para magkaroon ng kaganapan yung kaligtasan nila sa kanilang buhay. Sa Micah chapter 6 verse 8, He has showed you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, and to love kindness and mercy, and to humble yourself and walk humbly with your God. So kahit ikaw na nagtatagumpay sa buhay, nagkakaroon ng promotion, nagkakaroon ng increase, nagkakaroon ng mga bagay na pagtataas ng level ng kalagayan ng buhay, mananatili kang humble, and you walk humbly with our God. Why? Kasi tinuruan ka ng Diyos, nilagyan ka ng Diyos ng kakanyanan na gumawa lang ng mabuti. Hindi gumawa ng masama. Hello?
Walang inilagay ang Diyos sa buhay ng tao na siya ay gumawa ng masama. Ang inilagay ng Diyos sa kanya, mayroong lang kakanya nang gumawa ng mabuti. Hello? Kaya may pagbabagong nagaganap sa kanyang buhay. Hindi pwedeng manatili siya doon sa kanyang malinggawi ng buhay. Sapagkat ang buhay niya nilagyan ng Diyos ng kakanyanan. Kasi nga merong pangitaing nilagay ang Diyos. Nilagyan niya rin ng lakas ang buhay ng tao para magawa niya yung mabuti sa kanyang kapwa. Hallelujah. Hindi niya lalabagin ang kalooban ng Diyos. Walang nilagay ang Diyos sa buhay ng tao para labagin niya ang kalooban ng Diyos. Nilagay ng Diyos sa buhay ng tao, yung kakanyanan na makagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Why? Because our vision is to go and make disciples. Hello? Hello? Nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka man, nagnenegosyo ka man, nagpapamilya ka man, may isa tayong pangitain. Ano yung pangitain? Go and make disciples. Kahit umunlad ka, maging milyonaryo ka, hindi ka mangangawawa ng tao. Kahit ikaw ay nagtatrabaho, kahit ano ang maging kalagayan mo sa buhay, iisa ang outcome na makikita sa iyo. Ano yun? Gagawan mo ng mabuti ang iyong kapwa. Because that is the vision na inilagay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala tayong lolokohin tao. Hallelujah. Amen. Hindi tayo magpapanggap sa kanila. Magiging totoo lagi tayo sapagkat yung totoo, hallelujah, amen, nasa atin. Then the truth is Jesus Christ. He is with us. He is with you. He is with me. Hallelujah. Kaya meron kang kakanyanang makagawa ng mabuti. Kahit maging mahusay ka, hindi ka magmamalaki. Hindi mo sila pagmamalakihan. Hallelujah. Hindi ka mangangawawa ng tao. Hallelujah. Amen. Hindi mo lalabagin ang utos ng Diyos. Hallelujah. Hindi ka mananakit ng kapwa. Amen. Hindi ka sisira ng pamilya ng iba. Why? Nilagyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Hallelujah. Dapat meron kang vision. Malinaw ang iyong vision. Focus on God's vision. Kaya kapag walang vision, tanong mo, ano ka meron? Bisyo? Sabi mo sa katabi mo, may bisyo ka ba? O vision? Sabi mo sa katabi mo, meron ka bang bisyo o vision? Ang magandang bisyo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpe-pray. Hello? Nag-a-attend ng mga gawain ng Panginoon. Amen? Yun ang magandang bisyo. Yun ang tularan natin. Amen? Pero yung gumagawa ng tiwali laban sa salita ng Diyos, hindi ho godly vision yun. Pangit na bisyo yun. Hindi gusto ng Diyos yun. Hindi inilagay ng Diyos yun sa kanyang buhay. Sinasabi niya kay Micah, hallelujah. He has showed you, O men, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly and to love kindness and mercy and to humble yourself and walk humbly with your God. Hindi mo kakayanin na magmataas. Hindi mo kakayanin na mangawawa ng kapwa. Hindi mo kakayanin na manloko ng kapwa. Hindi mo kakayanin sapagkat kabutihan lang ng Diyos ang inilagay sa iyo. To push, amen, and to do, amen, His vision. Focus on God's vision. Kaya nga tayo, voluntarism. Di ba? Nag-engage tayo sa ministry. Even without anumang mga bagay, ginagawa natin for the sake of others. Why? Yun ang vision. Go and make disciples. Hallelujah. Amen po ba? Kaya walang sama ng loob. Mabuting bagay ba may sama ng loob? Hindi. Amen. Meron ka unforgiveness, hindi mabuting bagay na inilagay ang Diyos sa iyo yan. Eliminate those things. Kasi pagka ganon, yung vision na inilagay ng Diyos sa iyo, magiging blurred. Hindi magiging clear. Hallelujah. At hindi mo magagawa yung ipinagagawa ng Diyos sa iyo sa buhay mo dito sa lupa.
Matatanggap mo ang katotohanan kasi ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin at magpapalaya sa lahat ng mga tao. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. In Ephesians chapter 3, verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, more than we ask or imagine. Ano yung nai-imagine mo na gusto mong magkaroon ng pangyayari sa iyong buhay? Yung gusto mo magkaroon ng katuparan sa iyong buhay, beyond doon sa iyong iniisip, ang kayang gawin ng Diyos sa iyo at sa akin. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Yun ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Ephesian. Now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine. God can do. Hallelujah. Ano yun nasa ng puso mo? Bibigyan niya ng katuparan yan sa iyong buhay. So don't think, kapag meron kang kahilingan, hindi na mo natatanggap, sabihin mo, hindi ako pinakikinggan ng Diyos. Meron tayong bagay na dapat i-consider. Kung hindi pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Hallelujah. Amen. Siya sa atin, kaya nga pinapasiyasat yung puso eh. Tama ba yung motibo sa paglapit mo sa Panginoon? At tama ba yung paghinging ginagawa mo sa Kanya? Amen? Merong dahilan para hindi mo matanggap ang iyong kahilingan. Ano yon? Sin. Hallelujah. Amen? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sabi ni David. Hallelujah. Kung meron akong kasalanan, nananahan sa aking puso, check na check si David, the Lord will not hear me. O bakit ka mag-rehistro ng kasalanan sa iyong puso? Hallelujah. Hindi naman yan disenyo ng Diyos sa iyo. Hello? Hindi disenyo ng Diyos na gumawa ka ng mabuti, ng masama. Ang disenyo ng Diyos sa iyo ay gumawa ka lang ng mabuti. Kaya Kanya iniligtas. Kasi gusto niyang makagkaroon ka ng kakanyanang gumawa ng mabuti. Could you imagine? Hindi ikaw ang pumili sa Kanya, Siya ang pumili sa iyo. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, pinili ka kaya ng Diyos. Hallelujah! Kaya kahit may umaayaw sa iyo, tandaan mo, ang Diyos gustong-gusto ka. Hallelujah. Hindi lang yun doon natapos. Ano pa yon? Pagkatapos mong piliin, tinalaga ka niya. Kung saan ka ngayon nakalagay. Hallelujah. Kung nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, nagpapamilya ka, tinalaga ka ng Diyos. Para ano? Mamunga. At manatili ang iyong bunga. Hallelujah. A life that is, immovable. Hindi kayang i-uproot. Hindi kayang i-fall. Immovable. Matibay. Amen? Hindi natitinag. Hallelujah. Kaya sinasabi ni Paul, for me to live is in Christ and to die is gain. Mamatay, mabuhay, kay Kristo lang ako. Hindi ako kayang agawin ang aking trabaho, ng aking eskwelahan, ng aking negosyo kay Kristo. No one can separate us from the love of God. Hallelujah. He understood what is the meaning ng no one can separate us from the love of God. He encouraged the Roman church. Sinasabi niya, kahit anong mga pangyayaring nagaganap sa inyo, nakedness, famine, tribulation, no one can separate us from the love of God. No one. Sabi mo nga sa iyong katabi, no one. Hindi ko ipagpapalit si Jesus sa boyfriend ko, sa girlfriend ko. Hindi ko pagpapalit si Jesus sa trabaho ko. Hindi ko pagpapalit si Jesus sa negosyo. Kung saan man, kung ano man meron, kay Jesus pa rin ako. Hallelujah. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, Amen. Amen. Kaya yung mga taong mayroong pangitain masigla, excited. Hallelujah. Saka nakakita may pangitain ni putlain. Hello, makunat ang katawan.
Amen? Kinakailangan mo pang i-convince na napakaraming, di ba, para mag-attend ng church, para mag-pray. Ay, hindi. Walang pangitain yung gano'n, kaya nga ang buhay nagiging pangit. Walang pangitain, kaya ang buhay nagiging pangit. Tingnan mo yung mga may pangitain. Paganda ng paganda. Pagwapo ng pagwapo. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo. Kung may mga pagbabago na gaganap sa kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Parang nakikita ko sa iyo si Alden Richard. Hallelujah. Amen. Amen? Amen po ba? Sino dito na-excite sa kanyang buhay na siya ipagpapalain ng Diyos? Shout hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Amen, amen. Kaya kahit anong mangyari, naniniwala ako pagtatagumpayin ako ng Panginoon, hindi ako naiinip. Hallelujah. Sa mga bagay na kung saan ninanasa ng aking puso, sapagkat naniniwala ako, ang Diyos kasama ko, ang Diyos tutugon sa akin. Hallelujah. Kung wala ngayon, maaari bukas. Hallelujah. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Lumalakas ka, sumisigla ka. Hindi ka tumatamlay. Amen po ba? Why? Kasi focus ka doon sa God's vision on you. Hallelujah. Amen po ba? Isang story nakakatuwa kasi nga yesterday ay mayroong quarterly pastors meeting. So, hindi ko na sinama sila no. Meron lang tayong mga month na kung saan ay sinasama natin sila. So, ang patotoo ni Pastor Flory, sabi niya, one day, tumawag yung kanyang kapatid from Australia. Sabi niya, Flory, ikaw ba ay focus sa iyong vision? Oo naman. Kung focus ka sa iyong vision, ano yan? Naniniwala ka na mangyayari yan? Sabi niya, parang naiinis siya doon sa sinasabi ng kanyang kapatid. Sabi niya, oo naman. Okay. Kwentuhan. The following day, tumawag na naman. Ang tinatanong, kamusta yung vision mo? Tutuloy mo ba? Ha? Sabi niya, kahapon na nagtanong to ah. Tinatanong na naman ako. Sabi niya, tinatanong kita kung focus ka ba sa vision. Ano yan? Naniniwala ka ba mangyayari yan? Sabi niya, oo nga. Di ba inano na kita? Sinagot na nga kita kahapon na. Yan na naman ang tinatanong mo sa akin. Oo nga. Pangatlong araw, tumawag naman. Tinatanong uli siya, talaga ba? Sure ka ba talaga na mangyayari sa iyo yung vision yan? Mahirap yan. Ganito yan. Nag-isip na siya. Kahit ano mangyari, yun ang sinabi niya. Itutuloy ko ang vision. Kasi vision yan eh. Mangyaganap yan, mangyayari yan. The question is, kulit na siya sa katatanong sa kanya. Same question ang naririnig nyo ngayon. Are you sure na magaganap yung mga vision na meron kayo? Hello, talaga bang magtatagumpay ka, Lance? Ano ginagawa mo kung gusto mo magtagumpay? Hello, ikaw, Howard, tatagumpay ka? Ha? Ba't ang hina mo sumagot? Tatagumpay ka? Ano ginagawa mo? Kung gusto mo magtagumpay. Hallelujah. Ikaw, Axel. Naniniwala ka talaga magtatagumpay ka? May vision ka ba? Ha? Parang di ko naririnig yung ano mo. Parang nagli-lip sync. Ha? Hallelujah. Amen? Meron tayong vision eh. Kung may vision tayo, sure tayo na ito'y magkakaroon ng kaganapan. Kung hindi man ngayon, baka mamaya, baka bukas, sa mga susunod na araw. Pero bakit? Hindi ako titigil hanggat hindi nangyayari ng kaganapan yung pangitain na ibinigay sa akin ng Diyos. Amen? Kahit ano mangyari, hindi ako bibitaw sa aking vision. Hindi ako give up. Hindi ko pagpapalit yung pangitain nilagay sa akin ng Diyos sa anumang mga bagay meron dito sa buhay sa lupa. Hallelujah. Amen po ba?
Kung papiliin ka ng Panginoon, Karil, pangitain si Pierce. Hallelujah. Sabi ni Karil, pwede po bang pareho? Hallelujah. Amen? Kailangan malinaw yan. Focus on God's vision. Hallelujah. Kung may pangitain nilagayan Diyos sa'yo, imposible kang mabigo. Hindi ka mabibigo sapagkat ang Diyos ang naglagay sa'yo ng pangitain. At siya rin na maglalagay sa'yo ng kakanyanan para yan magkaroon ng kaganapan. Hallelujah sa iyong buhay. Amen? Sa lahat ng mga naniniwala, palakpakan natin ng Lord. Shout hallelujah! Praise the Lord. Amen. Importance of focus on the vision. 3 bagay lang po ang nilagay natin. Source, una, is the source of personal connection. Pag meron kang malinaw na pangitain, tatanggalin mo ba connection mo sa Diyos? Hindi mo tatanggalin ang connection mo sa Diyos. Bakit? Naniniwala ka sa Kanyang salita eh. Kaya kakausapin mo siya sa panalangin. Hello? Hindi mo liligtaan yung gawain ng Panginoon. Bakit? Alam mo, sa panahon na ako ay naroon sa gawain ng Diyos, nilalagyan niya ako ng panibagong lakas. Sapagkat alam niya, pinagdadaanan ko, may problema ako sa aking asawa, may problema ako sa aking ina, may problema ako sa aking ama, may problema ako kung kani-kanino. Kaya lagi ako magjujuel in God's presence kapagkat focus ako sa Kanyang vision. Ayaw akong mawala doon. Sapagkat sa panahon na mawala ako doon, pwede ako manghina at magapi. Hindi na ako magtatagumpay. So kung focus ka sa vision, bakit lumalabas sa bibig mo, ay ako na! Hello? Bakit lumalabas sa bibig ng maraming Kristiyano, aray naku, Hello? Kung alam mo pala magaganap sa iyo ang salita ng Panginoon, bakit ka naaapektuhan ng mga nakapaligid sa iyo, ng mga pangyayaring nagaganap? Hello? Dapat ang nakakaapekto sa iyo is what? His promise. Amen? Why? May personal connection ka sa Diyos. Kung may personal connection ka sa Diyos, imposible na yung tao gagawain mong kaaway. Ang kaaway lang natin sa buhay natin dito sa lupa, demonyo. Si Satan lang. Hindi yung mga tao, hindi yung mga kagalit mo. Bakit? Ba't mo nagiging kaaway sila? Hello? The importance of focus on the vision, unang bagay, the source of personal connection. Hello? Ba't ka ngayon nagre-reklamo? Bakit ito pa na pangasawa ko? Bakit ito parang kinanay ko? Bakit ito parang kitatay ko? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Ba't ka nagtatanong ng ganon? Kala ko ba nakapokus ka sa God's vision? Hello? Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, hello? Kung malinaw ang God's vision na inilagay sa iyo ng Panginoon, hindi ka interrupted. Amen? Kasi why? Kasi meron kang personal connection with God. At kung meron kang personal connection with God, may vertical effect eh. Di ba? You love others as you love yourself. Hello? Hello? Kaya yung forgiveness, i-release mo. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Amen? Kung hindi mo siya kasundo, di pag-aaralan mong makasundo. Hallelujah. Amen? Why? Sabi ni Paul, no one can separate us from the love of God. Bakit ka naapektuhan ng relasyon mo sa asawa mo, ng kapatid mo, ng ganito mo, bla 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 bla, ng teacher mo, ng boss mo, ng sino man, bakit ka naapektuhan? Hallelujah. Dapat ang nadi-develop sa iyo is what? Di ba? Loving others as you love yourself. Because you love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ang hirap sabihin, amen, na mahal mo Diyos,
Pero yung mga tao na kaugnay sa'yo, amen, dinidisconnect mo. Kasi ang nakikita mo lang sarili mo. Ako ang agrabyado dito, Panginoon! Mayroon kang kinalaman dyan, bakit ka nariyan? Hindi Diyos. Hello? Hindi dinisenyo ng Diyos ang mga painful experiences sa buhay. Hindi niya dinisenyo yun. Amen po ba? So, ibig sabihin, merong pinalilitaw ang Lord sa buhay ng bawat sa atin. Ano yun? Focus on God's vision. Sabi mo nga sa iyong katabi, focus on God's vision. So, watch the words na lumalabas sa iyong bibig. Huwag mong sabihin na kinasasawaan ko na gento. Lagi kang nagmamarmor sa Diyos. Nilagyan ka nga ng kabutihan ng Panginoon eh. Eh bakit ang lumalabas? Pangit. Tinuruan ka ba ng Diyos magmura? Hello? Tinuruan ka ba ng Diyos mang-curse ng kapwa mo? Hello? Tinuruan ka ba ng Diyos na magalit sa kapwa mo? Hindi ka tinuruan ng Diyos magalit sa kapwa mo. Hindi ka tinuruan ng Diyos na i-curse mo kapwa mo. Walang inilagay ang Diyos sa iyo yan. Kung ginagawa mo yan, tandaan mo, kung ginagawa mo yan, hindi Diyos ang may kagagawan yan. Somebody influencing you. Bakit mo ginagawa yan? Bakit? Hello, hindi ka nagiging masaya sa pagiging Kristiyano. Bakit mas masaya ka sa piling ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos kaysa doon sa mga taong nananalangin sa iyo, nagmamalasakit sa iyo, nangangalaga sa iyong kaluluwa? Bakit pinagpapalit mo yung Kristiyanong pamilya mo kaysa sa kanila? Why you're doing that? Hindi ka lalakas pag gano'n ang iyong panuntunan sa buhay. Importance of focus on the vision is what? It is the source of personal connection to God and to others. Kaya kapag maayos ang iyong puso, hindi ka gagawa ng mali. Hello? Bakit ko naman sisirain ang pamilya ni Ate Tessa? Hello? Amen? Bakit ko naman sisirain ang pamilya ni Ate Elibay? Hello? Hindi ko sisirain ang ang pamilya niyan. Iingatan ko. Bakit? May kabutihang nilagayan Diyos sa akin. Pananatilihin ko yon. Hindi ko gagawin yung paninira ng pamilya ng iba. Kasi nilagyan ako ng Diyos na bumuo ng pamilya. Hello. I can do that. Why? Yung kabutihan ng Diyos inilagay sa buhay ko para gumawa ako ng mabuti sa aking kapwa. Hello, amen? Amen? Hindi ko papaniwalaan na si Ate Sol, kung hindi ko siya asawa, at sinabi ni Ate Sol, crush kita, pastor, hindi ko papaniwalaan yun. May asawa na siya. Hello? Dapat ang may pagmamahal, meron siyang ipukol sa akin, pagmamahal, maka-Diyos na pagmamahal. At sasabihin ko, ganun ba, Ate Sol? Crush mo pala ako, di tayong dalawa na magsama. Paano yung asawa mo? Bahala na siya. Hindi ako masaya sa kanya eh. Sa iyo ako masaya. O, kita nyo, 3 na lang ang nag-amen. Naging 2 na lang. Hello? Yung, meron na lang isa. Hallelujah! Mabuti ang nilagay ng Diyos sa iyo. So kung mabuti ang nilagay ng Diyos sa iyo, hindi ka manlalamang ng kapwa. You will perform your duties and responsibilities kung ikaw ay pumapasok. Saka naman nakakita. Kung ikaw ay estudyante, gusto mo makakuha ng exam, nangongopya ka pa rin. Sasabihin mo, masaganang karunungan ng Diyos sa akin. Talaga? Hello? Hello? Malaki
malaki sweldo ko. Bakit? Yung naman pala may mga under the table ka, Kristiyano ka, nagtatrabaho ka. Kaya pala marami kang pera. Hello? You are now enjoying yung mga sistema ng sanlibutan instead of gawin yung pinagagawa ng Diyos sa'yo na ikaw ay witness sa iyong kapwa ng kabutihan at buhay ng Panginoong Jesus. Si Jesus, maganda kalagayan sa langit, bumaba, nagsakripisyo, namatay sa krus for you and for me. Hallelujah. That kind of life dapat ang maging sentro ng buhay ng bawat isa sa atin habang tayo naririto. Enjoy life. Biman sa iyong katabi, enjoy life. Kaya kahit matalino ka, kahit mayaman ka, hallelujah, amen, hindi ka magda-downgrade ng tao. Hindi ka kung mang-curse ng tao, hindi ka no, don't do that. Hindi yan ang nilagay ng Diyos sa'yo. You have a personal connection with God and to others. Hallelujah. Ire-respect ko. Amen. Yung aking kapwa. Kasi why? Meron siyang meron siyang rights. Maligtas. The kind of life I'm now portraying is the kind of life of Jesus na dapat na makita nila para kilalanin nila si Jesus. Source of personal connection. How's your connection with God and to others? Hallelujah. Amen. Kaya hindi pwedeng nagsasalita ako dito, amen, and I'm not doer of what I am saying. Pinahanga ko lang kayo. Uy, galing mag-preach si pastor ah. Pero sa kabila ng aking pagpipreach, hindi ko ginagawa yung aking pinipreach. I can do that. Hindi yun ang nilagay ng Diyos sa aking buhay. Ang nilagay lang ng Diyos sa aking buhay, alin? Magsalita ng totoo. And that is the Word of God. Hindi kayo para kilitiin. Hindi kayo para pahangain. You will know the truth, and the truth shall set you free. Season out of season, preach the Word of God. Why? Ito ang, amen, vision na meron ako. Go and make disciples. Everywhere I go, ano man ang gagawin ko, integrated sa buhay ko, go and make disciples. Hallelujah. Hindi ako mag-enjoy kasi matalino na lang akong estudyante. Pahangain ko kayo. Pahangain ko teacher. Pride ako ng aking eskwelahan. Hindi ako naroon sa company para i-compensate ako, napo-promote ako, but I'm not doing my part. I'm not doing ng tama yung aking duties and responsibility doon. Interested lang ako sa promotion, interested lang ako sa salary increase, interested lang ako sa beneficiary. Doon sa mga benefits bilang beneficiary ng company. Amen? Hindi. Don't do that. Sa lahat ng gagawin natin, we are true. Hallelujah. Why? Because you have a personal connection with God and to others. Ba't ko lolokohin yung employer ko? Ba't ko lolokohin yung boss ko? Di ko lolokohin sila. Hallelujah. Kasama ko kaya si Kristo. Ang hirap kasama ko si Kristo. Mali sinasabi ko. Kasama ko si Kristo, niloloko ko kayo. Batukan na kaya ako. Ginagawa yan. Buti pa, hindi na kita niligtas. Hello? Hello? Amen. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, Amen. Pinapaniwalaan mo ang tao ng mali? Hallelujah, nagpapanggap ka? Mong gagawin yun. Hindi ka nilagyan ng Diyos ng ganon. Nilagyan ka ng Diyos ng katotohanan sa iyong buhay. Kaya kung pumasok kayo sa pagpapamilya, pangatawanan nyo ang pagpapamilya. Ilalaban nyo yan sa Diyos. Kahit ano mangyari, walang makapaghihiwalay sa inyo kay Kristo. No one can separate you and your husband and your wife kay Christ. Hallelujah. Bakit? Kinasal kami ng Panginoon.
Hallelujah. Kilalanin nyo, i-honor nyo yan. In-honor nga kayo ng Lord eh. Sinelyuhan nga kayo eh. Tapos napakapakinggan mo, tinig na ng kapwa. Hallelujah. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Sabi mo sa iyong katabi, hello. Hallelujah. Amen. Pangalawang bagay, importance of focus on the vision is the source of clear image of the brighter future. Dapat ang iyong pangitain mas lumilinaw habang nadadagdagan ng panahon, habang nadadagdagan ng taon, habang nadadagdagan ng iyong buhay sa ibabaw ng lupa. Hallelujah, palinaw ng palinaw ng palinaw ng palinaw hanggang isang araw wala ka ng stigmatism. Amen, wala ka ng salamin. Palinaw ng palinaw. Mahirap habang tumatagal, palabo ng palabo, palabo ng palabo. Kaya isang araw ang suot mo na hindi na ganitong ordinary lens. Mabuti ang ipalit na diyan, magnifying glass. Kaya lang, mananinibago ka doon. Kasi bakit? Pag nakipag-usap ka, yung mukha ng kausap mo nandito. Oh. Layo-layo ng konti. Ano layo-layo ng konti? Ang layo ko nga. Apol-apol eh. Ang suot mo kasi magnifying glass. Hello. Nakuha po ba natin? Sabi mo sa iyong katabi, hello. Is it the Lord Jesus you are looking for? Hallelujah. Amen. Once lang ang buhay eh. Binigyan tayo ng opportunity ng Lord para maligtas, we enjoy the salvation. Hallelujah. So yun, dapat pag-enjoy ng salvation is what? Dapat doon tayo nagsusulong saan? Fulfilling God's Great Commission. Hallelujah. Ano yun? Go and make disciples. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, nagpapamilya ka. Ang focus natin is what? Go and make disciples. Makikipagbarkada ka, meron kang goal. Ano yun? Go and make disciples. Hallelujah. Amen? Meron ka laging mabuting layunin doon sa mga tao na uugnayin mo o inuugnay ka. Ano ang layunin mo? Go and make disciples. Maipakilala ko sa Kanya. Amen. Si Kristo na aking Panginoon. Hallelujah. Para makaalis din siya sa any kind of challenges na meron sa buhay niya dito sa lupa. Hallelujah. Only Jesus Christ ang may kakanya ng mag-alis sa tao doon sa mga kalagayan niya, kanyang kinakaharap sa buhay. Ano man ang kanyang kalagayan sa buhay. Amen. Diyos lang ang may kakanya ng mag-alis sa atin sa sitwasyon na kalagayan natin sa buhay. Expect from God. Hallelujah. Kaya nauubos yung lakas ng iba doon sa pagrereklamo. Nauubos ang kanyang buhay, lakas. Amen. Sa mga bagay na kung saan sulsul lang ng kapwa. So pangalawang bagay, importance of focus on the vision source of clear image of brighter future. So the more na ang Diyos nagdadagdag sa'yo, di ba mas dapat excited ka. Lalo ka nagiging expectant. Hallelujah. Why? Because you believe. Amen? Malapit na ako doon sa fulfillment na nais ng Panginoon sa akin. Hallelujah. Si Paul, gano'n ang sinasabi niya sa mga taga-Roma. Despite the maraming challenges meron kayo sa buhay, all you have to do is what? Go, 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 go. Magpatuloy lang kayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Kahit saan ka makarating. Diyos lang naman ang babawi ng buhay natin eh. Amen po ba? King Hezekiah, sinabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon kay Isaiah, sabi mo kay Hezekiah, wala nang lunas ang kanyang karamdaman. Mamamatay na siya. Di ba? Sinare ko yan last week. So si Hezekiah, siyempre, si Isaiah bilang propeta ng Diyos, sinabi niya, King Hezekiah, pinasasabi ng Diyos, wala ka na raw lunas. Bilang na araw mo. Sakit nun. Hello? Samantalang yung mga may sakit, gustong mabuhay. Bakit ka ngayon give up? Hello? Kasama mo ang Diyos, expect. Amen. Sa gagawing himala ng Diyos sa'yo.
May himala na gagawin ng Diyos sa'yo. Amen. Pagagalingin niya, relasyon nyo as a family, pagagalingin niya ang iyong karamdaman, pagagalingin niya, marami siyang pwedeng pagalingin sa tao. Maging expectant tayo sa Diyos. Huwag tayong give up. At mas mananalo pa, hindi, give up na ako. Parang sinabi mo, ay ako, Diyos, huwag mo na akong pakialaman. What is the reason? Bakit mo siya tinatawag na Lord kung ikaw lang pala masusunod? Huwag mo nang tawagin siyang Lord. Ikaw rin pala nasusunod eh. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, not all who called me Lord, Lords will enter into the kingdom of my Father in heaven, but those only who obey and follow the will of my Father in heaven. Hallelujah. Okay lang, di tawagin mo akong Lord, okay lang. Pero kung hindi ka naman nasunod, wala sa akin yan. Hindi naman mababawasan ang pagiging Diyos ng Diyos kung hindi ka sumunod sa Kanya. Pero ikaw malaki ang mawawala sa iyo kung hindi ka susunod sa Diyos. Buhay mo mawawala. Sapagkat siya ang may kakanyanan. Amen? Na itakda yung tao. Kung hindi siya susunod sa Diyos, hindi maganda pupuntahan mo. Hallelujah. Kaya nga, source of clear image of brighter future. The more na ikay dinadagdagan ng Diyos, mas na-excite ka. Hallelujah. Amen? Mas nagiging kakaroon ka ng courage. Kaya ito yung susunod. Source of hope, courage, and perseverance. Hindi ka nanlulumo. Kahit anong problema. Hello? Amen? Yung anak ko, problema ko. Ano gagawin mo dyan? Inanak mo yan eh. Binigay ng Diyos sa iyo yan eh. Gi-give up mo siya? Dahil lang doon sa mga kulturang natutunan niya? Kaya nga dapat tayo ang naglalagay ng pundasyon sa kanila. The failure na ikaw ang gumampa ng tungkulin para magpakamagulang sa kanila, may gagampang iba dyan. At pag pinalitan niya, nagkaroon ng replacement yan sa'yo, titiyakin ko, isang araw, hindi kanyang kikilalanin. Hallelujah. Yan ang failure ng maraming mga magulang. Sa hindi nila paggampan ng kanilang tungkulin, may ibang, amen, mag-a-apply dun eh. Kasi may lalapitan iba yan eh. Huhusayan nun. Kasi bakit? Nakita yung potensyal ng anak mo. Huhusayan nila para isang araw, meron silang ROI. Oh, amen? Return of investment. Sa hindi mo paggampan ng tungkulin na inatas ng Diyos sa'yo, somebody will replace it. Hello. Hello. Amen. Kaya nga tayo as a church, di ba? As much as possible, kahit ako ang ma-blame, kahit kung sino man, ano sinasabi sa akin ng mga tao, pangangatawanan ko yung pagiging pastor. Bakit? Isusulit ko kayo sa Diyos eh. Hello? Gusto kong isulit kayo ng maayos. At kayo rin makapagsulit din sa Diyos ng tama. Kasi pag mali ang sinabi ko sa inyo, titiyakin ko, mali rin yung isusulit nyo. Pero kung tama yung inyong naririnig, hallelujah, from His Word. So ako naman, hopeful, one day, may isusulit din kayo ng tama sa Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Kaya, source of hope. Hopeful ako. Kung matigas ang ulo, wala akong magagawa. Mahirap naman lumambot ang ulo niyan. Hindi magiging normal. But I pray to God, Lord, hindi ako nagsasawang manalangin po yan, but Lord, Ikaw po ang umatagpo. Kung hindi kaya sa verbal, bahala ka po kung anong paraan na gusto mong maranasan niya. Hello. Kaya nga ako lagi nagsasabi, di ba, hanggat naririnig nyo tinig ng pastor, makinig kayo. Kasi pag hindi nyo na kayang i-take yung sinasabi ng pastor, tandaan nyo may pagtuturo pa rin magaganap sa inyo. Ano yun? Circumstansya. Titiyakin ko, pag hindi ka handa, salanta ka. Sa circumstansya magaganap sa iyo. Hello. Yung demonstration ng God's love, ipararanas niya sa iyo kasi ayaw kanyang mapahamak.
Kasi iniligtas ka na niya. Namatay siya para sa'yo. Tinaya niya buhay niya para sa'yo. Hindi siya papayag, amen, na maagaw ka ng kaaway. Amen? At ang buhay mo magamit ng kaaway at hindi ng kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Amen? Kaya hopeful ako. Kaya ganito akong katapang mangaral sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi ko naman salita to. Salita to ng Diyos. Nagagalit ka sa akin? Kasi nasasaktan ka sa sinasabi ko. Question. Ako ba nagsasalita? Di ba gumagamit ako nito? Hello? Tanong. Bakit maraming galit kay Jesus? Nagsasalita lang ng totoo. Kaya pinapako siya sa krus eh. Bakit? Inis na inis sa kanya yung mga tiwali buhay eh. Si Jesus, hindi niya kinatakutan yon. Bakit? Ito sasabihin ko, may kinalaman to sa kaligtasan ng mga tao eh. Kahit ipako niyo ako sa krus. Hello? Kaya nga ako nagpastor eh. Manguuto pa ako ng tao, hindi na ako magpastor, manguto na lang ako. Hello? Ba't gagamitin ko pa pagpapastor? Lugi ako sa inyo. Hello? Ako nagpapakasikap na masunod ko ang kalooban ng Diyos, samantala ikaw. Lamang ang pagsuway. Hello? Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit maraming painful na ako'y naranasan, I keep on, obeying and serving God. Kasi nilagyan lang ako ng Lord na gumawa ng mabuti. Amen? 10 ituturo mo, kahit isa. Yung iba pa nga kalahati lang ang isa sa buhay. Naglipa na yan. Kaya ako pag nagdala ka dyan, yan yung pastor ni oo nga. Blayan, numdawanan. Kung wala ako. Ang mahalaga lang sa akin, ginagampanan ko na may katapatan ng pinagagawa ng Diyos. Bakit? May pangitain ako eh. Hindi ako titigil, hindi ako mapapatigil ng devil. To me, to live is in Christ and to die is gain. Kay Kristo lang ako. No one can separate me from the love of God. Hallelujah. Meron kang hope, courage, perseverance. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo naman ako inabutan sa panahon na baka pagtawanan nyo pa ako before. Pero sinikap kong huwag kong hiyain ang church at huwag kong hiyain ang Panginoon. Kahit ano nangyari sa buhay ko. I keep on obeying kung ano yung pinagagawa ng Lord. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Tingnan niyo po to, picture. Ganyan ang maraming tao. Ano i-expect mo sa, hindi ko dina-downgrade siya. Mahal natin sila. Pero pagka ikay blind, wala kang vision. And of course, syempre, pag wala kang vision, wala ka ring sight of seeing. Hello? Wala kang makikita. Panay dilim. Amen? Walang vision yan. Bye. Blind siya eh. Ang sabi ng Panginoong Yesus, napaka-imposible isang bulag, akaya ng kanyang kapwa bulag, pareha silang mahuhulog sa hukay. Hindi pwedeng mag-lead ang isang taong bulag ng kanyang kapwa bulag. Di ba, yung mga bulag, inaakay ng nakakakita. Dito. Oh. Liko. Oh. Ginaguide sila. Hello? Kaya pag bulag, wala yung vision at wala rin yung sight. Susulong ba niya ng nakala niyang mali ba? May mag-mentor. Di ba? Meron talaga nagmamalasakit sa kanya. O, nagka-guide sa kanya. O, kailangan pa rin niya guide. Hindi pwedeng galing-galingan sa buhay. Hello? So, itong bulag, ibig sabihin, ganyan talaga i-expect natin.
Pero tingnan nyo, pag nakinig naman sila sa instruction, mahusay. Parang hindi bulag. Hallelujah. Amen? Kasi meron siyang guide. Tama, no? Gagamit siya ng mga gamit na kung saan para ipapaisip niya, hindi nyo ko dapat, yung kinakahabagan. Normal akong tao. O, sinisikap nila yon. Doon ako hanga sa kanila. Hindi sila affected ng kanilang pangyayaring naganap, pero ang sinisikap nila maging katulad nating, hallelujah, ordinaryo mga tao. Amen. Amen po ba? Hallelujah. How our perspective can change and how we view our circumstances. Yung kinakaharap mo sa buhay, paano mo yan hinahandle? Dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa na isang araw, magiging maayos ang kalagayan ng aking pamilya, ng aking pamangkin, bla bla bla. Hindi mo i-give up yan. Hallelujah. Sapagkat ikaw ang merong pangitain eh. Hindi siya, ikaw. Hallelujah. Kaming dalawa lang talaga ni RJ nagkakaintindihan. Hallelujah. Praise God. RJ, naway magpastor ka. Hallelujah. Gamitin ka ni Lord. Bibigyan kita ng Bible. Bibigyan kita ng sapatos. Hallelujah. Amen. Kuha natin, no? Yun yung bagay na dapat nating maintindihan. When we focus on God's love, even in the most difficult situations, can we face on? So walang mahirap. If you believe that God is with you, walang mahirap. Hallelujah. We are victorious. Pakisabi sa iyo katabi, we are victorious. Hawakan mo kanyang kamay, we are victorious. Soar high. Ugain mo ang kanyang balikat, soar high. Hallelujah. Your life is immovable. Amen. Your life is immovable. Pwedeng umuga, pero hindi pwedeng i-uproot at mag-fall. Pwede lang umuga. Because your life is immovable. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, your life is immovable. Hallelujah. Amen. Don't give up. Hallelujah. Focus on God's vision. Ang Diyos maraming paraan ng kalutasan sa anumang uri ng challenges na tayo ay kinakaharap sa buhay. Amen? Marami tayong uri ng, ang Diyos ay maraming paraan para tayo ay magtagumpay sa buhay natin sa lupa. In conclusion, focus on the vision, hallelujah, that keeps our life immovable. Amen? Tingnan mo yung katabi. Ano yung kanyang itsura? Better than yesterday or same? Hallelujah. Amen? Sige, tingnan mo katabi mo. Yung katabi mo. Yung katabi mo, sige po, tingnan mo siya. Ano itsura niya? Better than yesterday or same? Hallelujah. Hallelujah. Amen? Sino dito ang gusto ang buhay niya ay immovable? Sa lahat ng gusto ang buhay niya maging movable, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. I want to challenge lahat ng mga kasama natin sa live streaming. If you want na ang buhay mo ay maging immovable, all you have to do is surrender your life to Jesus. Kagaya ng ating tinalakay, keep focus on God's vision. Hallelujah. Kung nagnanais ka na ang buhay mo ay maging immovable, all you have to do is what? Surrender your life to Jesus. Sa maikling panalangin nito, make this prayer your personal prayer. Sumunod ka lang po sa panalangin, kaibigan. Sabihin mo, Panginoon, sa oras po ito, humihingi po ako ng tawad sa aking mga pagkakasala, pagkukulang na nagawa ko sa buhay ko dito sa lupa. Patawarin mo po ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko ang mga kasalanan ito. Panginoong Jesus, binubukas ko po ang aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Samahan mo ko sa aking buhay. I want my life na maging immovable, Panginoon. Hallelujah, O God. Hallelujah.
Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. This is what I pray in Jesus' name. Amen. God bless you, brother. God bless you, sister. Hallelujah. Sa lahat po ng bawat isa po sa atin,